nag-attend ako nung actual na to ng training na to, dito ko na-realize, sabi ko, ito yung perfect para sa akin. Ito yung perfect para sa akin, lalong-lalo na sa mga kagaya ko na as a factory worker na hindi naman ganun kayaman, na hindi naman, alam mo yon, hindi ganto yung buhay namin, hindi rin ganto, nasa ganto. Ibig sabihin, yung hirap pag-usapan nandito. Pag sinabing katamtaman ng ang life, ang buhay nandito. Alam mo yon? So, pwede kang kumain, pwede kang makasakay ng taxi, parang ganon. Pero yung buhay na ganito, anytime, pwede siyang bumaba, anytime, pwede siyang gumita. Nagets? So, ready ka na? Slide. The way for freedom blueprint. So, pag-usapan natin. Ano ba yung pinaka-common para ka talaga kumita or para makuha mo talaga yung success na gusto mo or para makuha mo talaga yung pangarap mo? Pwede mo siya gawin part-time or pwede mo siyang gawin as a big-time or full-time business. Dalawa lang yan. It's your choice kung pwede mo siya as part-time. Kayo na OFW nandito sa loob ng Zoom, common na part-time mo siya ginawa. Pero mas lamang ka pa rin sa iba kasi nga may gagawin kang second opportunity. Tama? Ngayon pag-usapan natin, kung part-time income or part-time ang pinag-usapan natin, ito yung common na sahod, especially kung OFW ka. 18 hours kang nag-work. Ang sweldo mo 20,000 to 30,000 pataas. Lalo na sa part ka ng Middle East. Tama? Pwede ba i-comment magkano ang sahod mo? So i-reveal mo naman para at least may idea kami. Huwag kang mahiya, be proud kasi pinaghirapan mo yan. So kung 20,000 to 30,000 yung sahod mo, common na 2 years contract ka lang. Pero sa loob ng 2 years contract, imposible na hindi ka na-homesick. Imposible na hindi ka napapagod, napupuyat at umiiyak gabi-gabi. Lalo kung first time ka nag-abroad. Sino dito nakarelate? Lalo kung first time ka, andun yung adjustment for 6 months. Andun yung adjustment for 1 month. Pagdating mo pa lang, tulala ka na. Tapos makikita mo paligid, puro disyerto, mainit, alikabok. Tama? Sino yung dito nakaka-adjust na ng 3 months, 1 month? Ilang buwan ka bago ka naka-adjust? Nagets? So imagine mo yung ganong sacrifice. Kung ang pangarap mo sa sakyan Macau for good kumita ng milyon, tapos ito yung part-time income mo, malabo. Nagets? Ngayon pag-usapan natin, why do we need to start as part-time to business? You can do it time. So ibig sabihin, bakit kailangan mong gawin bilang isang OFW ka na habang andyan ka sa ibang bansa? Bakit? Yun ang tanong eh. Bakit? Marami siyang question, pero alam mo yung dahilan, alam mo yung sagot. Kasi alam mo sa sarili mo na marami din kagaya mo for 5 years, for 10 years, for 15 years to 20 years, pero ang life same. Pero ang life, pare-pareha kayo ng pangarap, pare-pareho kayo ng status. Kung walang ipon yung 20 years, kung walang ipon yung 15 years, tapos ikaw 3 years, alam mo na future mo. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mo mag-start ngayon, hindi bukas, na mag-start today bago mag-end ang taon na to. Bakit kailangan mo mag-start as a business? So pag-usapan natin. So start. Next slide please. Kasi akala ng iba, sir, enough na sa akin sir, enough na sa akin sir yung income ko. Enough na sa akin sir yung sahod ko. 'Di ba? Kung tatanungin mo sarili mo, pwede mong sabihin okay ka na. Pero kung tatanungin mo yung anak mo, tatanungin mo yung pamilya mo, kung tatanungin mo yung magulang mo, baka ang pangarap niyan makauwi ka for good. Baka ang pangarap niya nandito ka lang sa Pilipinas na hindi ka nababalik ibang bansa. Tama? As long as you can do it online. Okay? As long as you have a cellphone, laptop, wifi, strong signal, or Facebook, lahat ng binanggit ko meron ka. Walang OFW na walang cellphone. As long as may cellphone ka, as long as may Facebook ka lahat, na-access mo yung application. Lalo sa TikTok. Sino ho dito yung hindi pa pamilyar sa OFO? Kayo ha, alam namin yan. Andon kami. Sino dito yung nasa TikTok bumababad? Lalo sa imo. Sabi, comment nga yung mga imo user dyan. Yung pinaakyat ka, o akyat. Akyat na mga tiga. Biro lang. Okay, tanong, ano yung ginagawa mo habang nag-online ka doon sa application na sinasabi ko? Ang karamihan ng iba bumababad sa Facebook, nanonood sa tinatawag na balita sa government issue. Nanonood sa balita especially sa Rafi Tulfo. Na ang laging pinapanood mo doon awayan sa asawa. Ang lagi mong pinapanood puro kabit, kabit-kabitan. Kaya wala ka namang problema sa life mo, na-attract mo tuloy. Na yung asawa mo, pinag-isipan mo na. Teka lang, yung asawa ko, baka may babae na.
Kakapanood mo kasi. Nagets? Ngayon, what if baliktarin natin? What if be wise na habang ginagawa mo yung application na yon na ng pampalipas oras lang pero hindi kumikita ng pera? What if sabihin ko sa'yo na ginagawa mo siyang pampalipas oras yung OFO, yung TikTok, yung Imo, pero kumikita ka. Pero while earning, sabihin natin 10,000 a month. Okay ba sa'yo yon? Maganda or magandang maganda? Yon ang hindi alam ng karamihan. And this opportunity, in this community, tinuturo na po natin yon. Kaya ngayon pa lang, kung first timer ka, ngayon pa lang, congratulations kasi natutunan mo to. Congratulations kasi may community na nagtuturo sa'yo. Walang agency na nagsasabi, okay, gamit ka ng TikTok para magkaroon ka ng part-time income. Walang OWA na agency nagsasabi magkaroon ka ng negosyo online. Na yung Facebook mo, TikTok mo, tuturuan ka paano kumita. Walang ganun. Meron bang ganun? Wala. Next slide, please. Ano pa? Dito natin makikita ngayon. Sir, yung income classification na tinatawag, ito yung we have 3. Ito pag-usapan natin. Yung una, yung 3 classification ng income. Yung saan ba ang mas maganda na pag final time mo, na saan ba mas maganda pag binuhos mo yung sipag mo, yung effort mo, lahat ng effort mo, lahat ng galing mo, lahat ng investment mo, kung saan ba talaga mag-invest. So pag-usapan natin, employment, nag-i-invest ka ng pera? Of course, nag-i-invest ka ng time, effort, nag-i-invest ka. Pero guys, ulitin ko, ang sabi ko, ano ang pinaka-goal mo at pangarap mo sa buhay mo? 'Di ba kumita ng milyon? 'Di ba magkaroon ng bahay? 'Di ba magkaroon ng time in freedom? As long as para yumaman. Kaya lang, kung pag-usapan natin employment, dito na tayo. Again, una, ulitin ko employment's not against. Hindi ako against as part ng employment kasi dyan ako nagsimula. Ulitin ko ang employment, stepping stone to become successful. But hindi trabaho ng amo mo para bigyan ka ng magandang buhay. Ang trabaho ng amo mo, babayaran kung magkano ang tinatrabaho mo, 12 hours or 8 hours man yan. Tama o tama? Pero walang sinabay ang boss mo, okay, 2 years contract, magkakaroon ka ng bahay. 2 years contract, magkakaroon ka ng sasakyan. Pag merong ganong nagsasabing employer, congrats. Pero common, wala talaga eh. So alam na natin na yung pangarap mo malabo. Kaya kung nasa loob ka ng Zoom, pakinggan mo muna ako. Una, you have a boss. 'Di ba alam mo naman talaga natin, yung tipong gutom ka, yung tipong pagod ka, yung tipong kakakain mo pa lang ang kulit, tinawag ka ng madam mo. 'Di ba? Yung tipong patulog ka na, biglang nagising yung alaga mo. Pero pipilitin mo talagang gumising. Pero pipilitin mo talagang gumising kasi wala kang choice. You have a boss. Yung hawak ka sa liig, tama-tama, na hindi ka pwedeng magreklamo. Na ang tangi na lang pwede mong iganti doon sa amo mo na pangit ang ugali, na ang ganda-ganda ng pangalan, pinapalitan mo, andyan na naman si Taba, andyan na naman si Unggoy. Sino nakarelate? Pag galit na galit ka, pinapalitan mo pangalan. Tawa kayo, di ba? Totoo. Pero hindi ka pwedeng magreklamo. Pero hindi ka pwedeng mag-reveal na ayoko na. Kasi nga, kumikita at nagtatrabaho ka. Yan ang totoo. Pero kahit masakit sa loob mo, kahit pwede kang magreklamo, hindi pwede kasi nangangamuhan ka. Clear? Pangalawa, income is fixed. Pag 20,000, 30,000, every month lang yan. Meron bang nagsabi yung amo mo na, okay, every month mag-i-increase ako ng 10, 20,000. Mas maganda yun. Every month mag-i-increase ako ng 5,000. Ang ganda nun. Nagets? Pag sinabing 20,000, sa loob ng 2 years, 20,000 yan. Bali-baliktarin mo man sipag mo, bali-baliktarin mo man yung effort mo, 20K pa rin yun. So nagets? You work until your retirement age of income. Yung mag-work ka until your contract, 2 years lang yan. Ito pa matindi, since walang ipon, mag-extend for another year. Ay, extend ako. Teka lang, 5 years na pala ako Dito ang tuwa din naman yung employer mo. Alam mo ba bakit natutuwa sila? Ganito yan. Pinapayagan na mag-extend yung FW hanggat maaari hindi nila pinapauwi. Tama ba? Kasi pag kumuha sila ng bago, another 200,000 ilalabas nila doon sa agency. O, di ba? Tama naman, di ba?
Kaya hangga't maaari, hindi ka pinapauwi. Yung iba nga, pinapalit yung ticket eh. Kaya ikaw, pag nag-request ka, sir, may I request extend ako 1 year? O, di ba? Tawang-tawa yun. Tuwang-tuwa yun. Sa halip kukuha ng bago, hindi na. Ano pa? You work until retirement. Ang tanong, OFW is a lifetime job? Question. Lifetime job po ba? Hindi. Sir, malaki naman sahod ko. Ang tanong ko kasi dito, hindi ang tanong ko kung magkano kinikita mo. Kahit kumikita ka pa ng 500,000, wala akong pakialam dun. Kahit kumikita ka pa ng 300,000, hindi usapan yan. Kahit kumikita ka pa ng 1 million per month, wala akong pakialam dun. As long as ka nasa part ka ng employment, you have a boss. Pag hindi ka nagnegosyo, hawak ka pa rin sa liig. Kahit kumikita ka ng 300,000, 100,000 buwan-buwan, hindi ang tanong magkano. Ang tanong, hanggang kailan ka mag-work? Ang tanong, hanggang kailan? At alam mo sa sarili mo na hindi ka robot. O, sabihin na lang natin, nag-work ka as a part ng Italy. Sino dito ang taga-Italy? Ang sahod nasa fixed 100,000 pataas. Malaki o malaki? Malaki. Tama? Kaya lang, ang hindi alam ng karamihan, ang katotohanan is not a lifetime job. Hanggat hindi ka magnegosyo, OFW ka habang buhay. Kaya lang ang tanong dito, hanggang kailan? Na alam mo ba ang retirement fee habang mag-work ka? Retirement age is 60 to 65. Ang 60 to 65, kahit gusto mo pang magtrabaho, kahit tanggap pa ng utak mo na pwede kang magtrabaho, hindi pwede. Matanda ka na. So papalitan ka ng boss mo, papalitan ka ng mas bata sa'yo at mas masigasig at mas malakas sa'yo. So no choice, wake up Pilipinas. Okay. Sabihin na lang natin ngayon na may naipon ka for 40 years, 30 years ka nag-abroad. Ang naipon mo, 2 million. Sabihin na lang natin kasi malaking asahod, di ba? Doon ka pa lang mag-start mag-business. Kaya lang may edad ka na. O, nagets? Hindi habang buhay na kaya mong mag-work. Darating yung time, uuwi ka rin ng Pilipinas. At ito matindi. Na yung kinikita mo 100,000 na hindi mo pwedeng i-request sa anak mo, i-request sa boss mo, sir, pwede bang i-transfer ko yung work ko sa anak ko? Walang ganun. Like for example, supervisor ka sa company, hindi mo pwedeng sabihin sa boss mo, sir, pwede bang i-transfer ko yung galing ko, yung effort ko, yung trabaho ko sa anak ko para at least yung benefits ko at yung income ko 100,000 mapupunta sa kanya. Hindi ganun. Kasi yung talent mo, yung galing mo, hindi kayo magkapareho. At yung experience mo for how many years, magkaiba yun. Tama o tama? O, pangalawa, traditional business. Ang sabi naman ng iba, sir, ayoko mag-networking business. Ayoko magnegosyo online. Mas okay daw magnegosyo na sariling pera, na sarili siya nagpapagalaw. Well, my point. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi mo to alam. Gusto mo i-reveal ko para may idea ka? Eto, makinig ka. At ang dami kong kilala na business owner, traditional business owner. Yung iba, million-million talaga ang puhunan. Ang dami kong kilala. Pero ang tanong ko sa kanila, kumusta? Well, malaki ang kitaan as traditional business. Pero pag malaki ang puhunan. O, doon na tayo sa pinaka-basic. Traditional business like sari-sari store. Magkano? 50,000 bag. Kaya. Okay. Kaya lang, hindi mo to alam. Una, you are a boss. Yes, lamang ka sa employment? Oo naman. Ikaw boss eh. Nagets? Anytime pwede kang magsara. Anytime hindi ka pwedeng magbukas. Anytime kahit anong oras pwede kang mag-close. So ikaw yung boss. Pangalawa, income is not fixed. Totoo ba yun o totoo? Totoo. Alam mo ba ang negosyo as traditional, bago ka kumita, na mabawi yung puhunan mo 3 to 5 years? Tama o tama? Sino nakaka-relate sa mga nakapag-try ng sari-sari store, especially kung 50,000, magkano puhunan mo? Income is not fixed. Kung ang kita mo ngayong araw na to, nakumita ka ng 1,000, bukas 500 na yan. Bukas 200 na yan. Ito pa matindi. Pag hindi mo pinautang ang kapitbahay mo, hindi na bibili sa iyo yan bukas. Tama. At ito matindi. Ang totoong katotohanan na lalo pag ang kapitbahay mo, kaibigan, kamag-anak, tito, kuya mo, kamag-anak,
Tapos ikaw nag-traditional sari-sari store, wala. Back to zero yan. Bakit? Ito na. Manginginom yung tito mo. Meron ka ngayong tindahan na alak, Alfonso, Emperador, gin. Ito lasing ngayon. Dahil pautang sa ako nga raog gin. Lasing na eh. Hindi mo rin pwedeng matanggihan. Tito mo yun eh. Ito matindi. Yung kabatid mo na upod na, alam mo yun. Dahil, pwede pa paano mo na 1 kilong bigas yan? Bag, bigay. Di ba? Ikaw, kamag-anak, since kamag-anak, nahiya ka maningin. So, ano mangyari sa negosyo mo? Down. Okay? You work until you desire. Magtatrabaho ka sa ayaw at sa gusto mo kasi ikaw yung amo. Tama? At ikaw yung employment. Unless kung meron kang tindahan na 3 or nag-hire ka ng tao. Ang tawag doon na leverage. Dadaanan natin yan. You make it sa best plan for your business to grow bigger. So ikaw mag-iisip ng idea. Tama po ba yon? Ikaw mag-iisip ng skills. Ikaw mag-iisip ng marketing strategy sa online. Like for example, may bigasan ka. Paano kaya magkakaroon ako ng maraming sales? Paano kaya magkaroon ako ng maraming benta? So pag-aral mo ngayon sa online, magtatanong-tanong ka ngayon sa mga negosyante din. Ang matindi pa naman sa traditional business ko, anong alam nila, hindi rin pwede isabi sa'yo. Kasi mahihila ka rin. Alam mo yon, maghahati na sila ngayon, maghahati na kayo ngayon ng customer. Tama? Yan ang hindi mo alam. Well, it's your choice. Okay, dito na tayo sa pangatlo. Network marketing. Alam mo ba, ang network marketing, i-reveal ko na sa'yo. Pero bago mo ito marinig, huwag mo nang isabi sa iba kasi nandito ka na. Una, you ride the system. Imagine mo, yung pagka-join mo pa lang, di ba hindi ka naman sinabihan, okay, mag-isip ka ng idea. May sinabi ba kami nang nag-join ka, ikaw mag-isip ng idea? Wala. After mo mag-join, di ba pinapatin ka ng training sa Zoom? Ride system lang. Gets? Dadalhin mo lang yung sarili mo sa Zoom. Ikiklik mo lang yung sarili mo dun sa Zoom. Tapos ang laban. Pag napag-aralan mo yung system, tapos. Okay, gets mo? Yung sistema na to, na pagkapasok mo, part ka ng community, try to imagine na pagdating sa traditional, ikaw mag-iisip ng idea. Dito sa network marketing, meron nang kumita ng milyon, meron na ka nang nakarating sa gusto mo, na ituturo sa'yo paano niya ginawa. Maganda or magandang maganda. Clear? Kung ako tatanungin, sabi ko, ano, ang ganda. Kasi nung narinig ko to, sabi ko, ang gagawin mo lang, para yumaman ka daw, kailangan payamanin mo lang yung left and right mo. Nung narinig ko yun, sabi ko, ang ganda. So in short, para daw kumita si upline, kailangan pakitain mo si downline. So ang tanong, pina-join ka ba talaga ng upline mo para kumita? It's not true. Pina-join ka ng upline mo para kumita ka. Para magbago buhay mo, yun ang totoo. Kaya kung meron kang downline na bagong join, yan ang dahilan kung bago ka at bago kang pina-join ng upline. Yan ang dahilan kung bakit everyday ka pinapasahan ng link ng upline. Kasi hindi dyan nagtatapos na mag-join ka lang, magpadala ka lang. It's not true. After mo mag-join, habang buhay na yan na sacrifice at effort at responsibilidad ng upline hanggat hindi ka yumaman. Maganda or magandang maganda. Imagine mo yun, na hindi ka tatantanan ng taong nagbigay sa'yo ng opportunity hanggat hindi ka yumaman. Gets mo? Sa traditional, ako, business owner, traditional. Tapos, si Mary Jean, traditional, nagtanong siya sa akin, pwede ko ituro yung iba-ibang tips, idea, pero hindi ko responsibilidad na payamanin ka. Na hindi ko responsibilidad na ituro ko sa iyo lahat. Daan mo din yung experience ko, paano ko ginawa. Tama? Yan ang malupit. Okay, you can invite people to join your team to leverage your time. Guys, alam nyo ba, baka ngayon mo lang to narinig at baka ngayon mo lang to na-realize. Ang tagumpay daw, sa estado sa panahon ngayon, pag gusto mo daw yumaman, kailangan mo ng leveraging system. Again, pa-comment dito sino talaga yung totoong gustong yumaman. Yung totoong gusto talagang magbago buhay. Pa-comment na ako. Pag kaya mong gawin na mag-comment ka sa comment box na ako, seryoso ka doon. Kung busy ka naman, magganon ka lang.
Kasi nga, may kasabihan, di ba, pag kumin nga, di mo magawa, pag yaman pa kaya. Ito, dami. I-reveal ko sa'yo. Ang tagumpay sa panahon ngayon, para daw magbago buhay mo, you need as a leverage system. Ano yung ibig sabihin ng leverage? Leverage is a multiplier time, effort, galing sa ibang tao. Ulitin ko, para ka daw yumaman, kailangan may community ka na para ma-leverage yung effort, galing mo at effort mo sa ibang tao. That's the simple way. Imagine mo, may grupo ka sa left, Hong Kong, 100 katao. May grupo ka sa right, Pilipinas, 50 katao. Na ikaw OFW sa Saudi, hindi mo mapipigilan yung community na yun left and right kasi gigil yun, baliw yun mangarap. Imagine mo na lang na every boy pumapalo ang 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Gets mo? Ngayon, kaya mo bang gawin sa traditional? Pwede. Pero mamaya dadaanan natin yan. Sa employment, kaya mong gawin mag-leverage? Hindi. Alangan naman pwede mong sabihin, boss, ikaw muna mag-work kasi pagod ako. Ikaw muna mag-work kasi emotional ako. Kasi broken-hearted ako. Ano ka? Walang leverage sa employment. Again, as traditional, pwede ka ma-leverage. Pero take note, malaki ang puhunan mo. Pag milyon ang puhunan mo. Mamaya daanan natin. Next. Ang negosyo natin sa network marketing is a leverage. Kailangan mo lang magpayaman ng left and right. Tapos, what do you need to start? Capital? Of course. Pero it's not enough money. It's not enough financial capital. Kailangan mo ng tinatawag na emotional capital. Kailangan mo ng ideal capital. Kailangan mo ng technical capital. Kailangan mo ng teaching capital. Kailangan mo ng motivational capital. Lahat yan andun yon. Pag wala ka nun, hindi ka rin makapagnegosyo. Na ang sabi ng iba, sir, saka na ako magnegosyo, sir, saka na ako magnegosyo pag retired na ako. Alam mo ba na is not enough pera lang para magnegosyo ka? Yan ang hindi alam ng karamihan. Maraming nagnegosyo pag edad ng 50, pag edad ng 60. Since walang idea, walang experience, anong mangyari? Bagsak pa rin ang negosyo. Kasi di niya alam paano patakbuhin. Nagbinta ba naman ang isang sakong bigas? Sapol, 1-2. Bininta mo, 1-3. Lugi ka pa sa pamasahe, sa transpo. Gets mo? So hindi mo alam paano competition lahat. Lalo pag first time lang sa isang bagay. Sa negosyo, kaya nga dito ang laging sabi ng upline, di ba? Bago ka mag-invite, utang na loob, pag-aralan mo muna. Bago ka mag-invite, utang na loob, mag-training ka muna sa Zoom. Di ba? Hindi pwede na, ay punan ka na, sir, member na ako, invite na ba ako? Invite na ba ako? Hindi nga muna pwede. Pag-aralan mo muna. Ang kagandahan sa atin, yung idea, itinuturo namin sa inyo. Okay? Yun ang maganda. Maganda or magandang maganda. Next slide. Ano pa? Yung tipong may puhunan ka na, tapos ang idea nakalatag na. Ang idea nakasystem na. You need to ride lang. Kailangan mo lang umagos sa, alam mo yun, sumabay sa agos. Ang mali kasi ng iba, ang sabi ko, ulitin ko, sumabay ka lang sa agos. Ano ibig sabihin ng ride? Ride ba? Yung helicopter. Hindi lang dapat magaling ka lang sa ride sa gabi. Dapat magaling ka sa ride. Bilis ng wifi ni Gina. Oh. Basta marunong ka mag-ride. Ride underwear. Okay, next. Wait lang. Okay, tumutunog. Okay. Ano pa? Senaryo. Ito ang kalimitan na ginagawa, especially kung bago ka. Baka mamaya hindi ka aware. Si OFW, pag nagkapera, check. Masaya? Pero di po a business, no. Sino dito nakarelate? Or sino dito kung first time ka, yung bago ka pala, tapos nung na-invite ka, hindi ka open sa business. Okay? Ang common, ang mindset nung kumita, nung sumahod first time, di ba ang common? They buy a big flat screen TV. They gift to other relatives, cell phone, laptop, iPhone. They spent a lot of money for occasion like birthday, fiesta. Imagine mo.
Bakit ganon yung mindset daw ng Pinoy? Ganto kasi yan. Tayo daw kasi, alam mo ba, sino dito nakaka-relate? Yung bata ka pa lang, mindset ka ng magulang mo, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos mo ng pag-aaral, makapaghanap ka ng magandang trabaho. Kaya ang rason, lahat tayo pupunta ibang bansa para magtrabaho, 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 magtrabaho. Alam mo ba ang Chinese baliktad? Ang mindset ng Chinese sa bata pa lang, na ikaw aral mabuti. Para pagtanda mo, ikaw atin bantay negosyo. Kaya abang lumalaki ng lumalaki ang anak, tinitrain nila bata pa lang, nagbabantay na sa negosyo, nagbibantay na sa tindahan. At alam mo ba ang Chinese, ang mindset ng Chinese? Kahit piso ang tubo, kahit dos ang tubo, piso-piso, barya-barya ang tubo, papatusin nila yan. Hindi pupunta ng Pilipinas para magtrabaho, alam mo ba yon? Pupunta ng Pilipinas para magnegosyo. Ganon sila mag-mindset. Clear. Again, ulitin ko, I'm not against as employed. Diyan ako nagsimula. But buti na lang na-open ako dito. But buti na lang maaga ko to naintindihan. Kunwari, sa lahat ng mga nagduda pa at nagdoubt pa right now, ihahil tulad ko kayo sa unggoy. Kunwari, Teresa, may unggoy. Ang harap ng unggoy, saging at 1,000. Ano ang pipiliin ng unggoy? Saging o pira? Common, ang sagot nyo, saging ang pipiliin. You know why? English yon. Ang pipiliin ng unggoy, saging. Bakit? Wala sa pakialam sa pera. Kahit 1,000 pa yan, kahit 5,000 pa yan, magkano pa yan, kahit million pa yan. Wala siyang faki doon. Kaliwali siya doon. Wala akong faki. Ang pipiliin niya, kahit isang pirasong saging, pipiliin niya yan. Bakit? Gantong mindset. Hindi niya alam magkano halaga ng pera. Ang alam niya lang, isang pirasong saging na pag kinain, busog na. Same in this mindset ng Pinoy. Ang karamihan, di ba, pag pinili sa 1,000, maraming mapipili saging sako-sako. Tama? Ngayon, ang Pilipino daw, pag inopera ng business, ayaw. Negosyo ka, ayoko. Negosyo ka, ayoko. Kasi ang mindset, W. Ang mindset, tricycle, 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 tricycle. Again, hindi ako against, ha? Pero if you want to change your life, first rule, change your mindset. Nagets? Kaya hanggat maaga pa, i-mindset mo na sarili mo. Lakasan mo na loob mo. This is the last card. This is the last na mag-OFW ako. Pag uwi ng Pilipinas, mag-for good ako. Gets? Kaya pag ninoperan yung ibang mga Pilipino, ayaw. Na hindi nila alam na ang negosyo, pag nag-put up mo yan, pag na-build mo yan, maniwala ka sa akin, yung nagta-travel ka, ang income pumapatak sa account ko. Maraming nakagawa? Of course. Saan ngayon si Upliness Dilemma? Nasa Singapore, Malaysia. I think 1 week sila doon. Pero yung grupo niya left and right, build mga leaders. So kumikita habang nagta-travel. Pag uwi na Pilipinas, 100,000 naman income sa account mo. Nakakabaliw ba? Na dating OFW sa Dubai, 14 years. Buti na lang nag-network marketing. Gusto mo ba yung ganong buhay na nagta-travel ka habang kumikita? Na nagta-travel ka, hindi mo iniisip yung trabaho bukas. Okay, next. Ano pa? Slide, please. Maraming natutunan. How much to begin? Magkano talaga pera kailangan, sir? Unahin natin yung traditional. Dito dinadaanan niya. Dadaanan yung tanong mo. Sir, pwede ba talaga magawa yung tinatawag na traditional business pero leveraging? Pwede. Usapan natin small business for traditional. 50,000 to 500,000. Medium, 500,000 to 5 million. Large, 5 million to 10 million. Question, meron ka? Pwede rin umaman pag meron kang special talent. Ang special talent, eto yon. Like kagaya ni Manny Pacquiao, kagaya ni Vice Ganda. Special talent yun eh. Artista, pwede kang yumaman. Sino dito ang may lakas ng loob na pwede siyang mag-artista? Si Mary Jane Campio. Jane, pwede ka ba mag-artista? Pwede nga sample? Wala eh, di ba? Kasi tinanong ko rin sarili ko, ano ba special talent ko? Hindi rin pwede, baka, alam mo ba, isang bugbog lang. Kung mag-Manny Pacquiao ka naman, isang suntok lang, wala, iyak ka na.
Di ba? Sagi pa lang, wala, galit ka na eh. Paano ka maging boksingero? Paano ba yayaman? Usapan natin traditional. Alam mo ba, pwede kang kumita din ng million sa gasoline station, 12 million franchising. Jollibee, 45 million franchising. 3 years lang, bawi na yung 45 million. Consistent na yon. Okay? Ang tanong kasi dito, pwede ba? Yan ang tanong ko sa sarili ko dati. Sabi ko, hindi pwede. Kaya nung nakita ko tong network marketing, sabi ko ang ganda. Lifetime operational expenses, ito matindi. Commercial rental, 50,000. Doon na tayo sa pinakababa, 50,000. Alam mo ba, 50,000 pa lang, rental pa lang yan, ubus na. Electricity pa lang, Meralco, water bill, permit, barangay permit, building permit. Diba? Employee salary, employee benefits, etc. Isang branch pa lang pinag-usapan natin. 2 to 4 years bago siya mabawi yung income or puhunan. Tindi, di ba? Paano pag inutang? Ito pa matindi, may calamity problem. Ang calamity problem, ito yung dinaanan ng bagyo, dinaanan ng lindol. Wala kang magawa doon. That's part of nature problem. O network marketing. Network marketing, dito tayo sa US. Online system, learn the system, do the system. Magkaiba yung pag-aralan ng sistema, magkaiba yung gawin mo ang sistema. Ang mali din ng iba, pinag-aralan lang hanggang ngayon, pero walang ginawa, walang invite, hindi nag-recruit. Sir, sabi kasi pag-aralan eh. Hindi sinabing pag-aralan. Pag-aralan mo pero do the system. Gawin mo yung pinag-aralan mo. Powerful yung wisdom, powerful yung pinag-aralan pag with action. Tama. Question, magkano naman ang puhunan? Dito tayo. Basic. Slide please. Okay. Sa startup package, basic, 1 account, 8,980. 3 accounts, 26,000. 7 accounts, 62,000. 15 accounts, 134,000. 31 accounts, 278,000. It's up to you alin ang mas gusto mo dyan. Pero kung ako sa'yo, kung kagaya mo kami na talagang sagad kong mangarap, doon ka na sa VIP Prime Plus. Sir, di pa kaya. Every month, igugol mo na mahit yung 3 accounts, mahit yung 7 accounts, mahit yung 15 accounts. Huwag mong bultuhin. Huwag mong isagad ng on the spot. Kung kaya, why not? Kasi pag sinagad mo, dudugo yan. Dahan-dahan lang. Next slide, please. Okay. Next slide. Dito tayo sa 7 accounts, kunwari. 62,000. Ano benefits? Alam mo ba na pag bitaw mo pa lang ng 62,000 complete health and wellness products, meron ka. Perfect business startup. Ito yung inclusion sa 62,000. Cashback, ang ibabalik sa'yo ng company, 13,500. Cash. Unlike yung 62,000 na sa regional business na pupunta sa Meralco, building permit, barangay permit, wala ka pa product. Maganda sa networking? Maganda. Lifetime discount plus may insurance, 100,000 for personal accident insurance. May libreng trainings, travel at etc. So next slide please. 7 accounts yun guys. Ano pa? Kaya kung hindi mo pa maintindihan, ewan ko na lang. Kung kaya ko lang ilipat yung nararamdaman at aking mata, ginawa ko na. Okay, next, please. Okay, 7 branches yung pinag-usapan natin. Slide, please. Ito yung system. Ano yung system, sir? Powered by US. Ang system na tinatawag, guys, ito yung tinatawag na ang US is a universal online system, isang AI-powered business platform na tumutulong sa'yo magkaroon ng extra online income gamit ang ready-made tools, script, and automated system. Na pagka-join mo pa lang yung sistema natin na kanatag na yan. Yung AI, meron na tayo yan. Yung FB Ads technology, meron na tayo yan. Soon, ipapaliwanag yan sa'yo ng upline. Yung tipong pagka-join mo pa lang, raratratin ka ng how. Ang ganda nun. Ano pa? Para saan to? Sa lahat ng OFW nasa Pinas gustong makauwi at magkaroon ng back hustle income. Para sa mga gustong magnegosyo, digital na pwedeng patakbuhin through online. Bakit maganda ang US? Low risk, low capital.
pwede kang kumita ng high income. Flexible na pwede kahit saan. Na may coaching community na tutulong sa'yo to grow. Paano gumagana? Bibigyan ka ng script, may system ang grupo to support para mag-grow, at kahit wala kang alam, technically, wala kang experience, kayang-kaya yung ituro sa'yo. Next slide please. Maganda or maganda? Ang hubbers, ito yung sistema. Ang hubbers na tinatawag, full-timers or full-timers. Kaya paliwanag natin yan. Next. Ang sistema natin guys, ito yung magkakaroon ka ng full-timers. Mamaya dadaanan natin. How many to begin with? Di ba paliwanag ko kanina, ang traditional, small, 50 to 100 to half million. Okay? Ngayon, dito sa US, magkano ang puhunan? Startup is 8,980 to 278,000. Next, please. Maliit po ba? Startup, maliit yun. Ang 62,000, di ba may products? Ang gawin mo lang, ito na sistema, makinig ka. Kailangan mo lang mag-hire at least isa or dalawang full-timer. Kunwari ako, full-timer. Hahanapan ka ngayon ng upline mo na taga-probinsya na pupunta ng Manila na kami mag-guide pa paano siya mag-network or a full-time in business. So, suportahan mo lang siya sa loob ng 6 months. Pero siya yung hahataw left and right. Siya yung hahataw sa negosyo mo. Kahit OFW, busy ka, pero meron kang tao na humahataw dito. Sir, sabi mo sir, sa traditional, you need to hire. Pero long term yun sa traditional, mag-hire ka ng tao or taga-bantay. Dito sa atin, hindi siya long term. 6 months lang mo siya i-finance. Alam mo ba yon? Kunwari ako, OFW. Kunwari si Anilin, nilagay niya ako full-timer sa left. 3 months lang, sabi ko 3 months mo lang ako suportahan. Since naintindihan ko na business, since baliw na ako, hindi mo ako mapipigilan. Kuha ka ulit sa right. Kunwari si GM, galing province, baliw o baliw? Baliw. Ikaw sa FW, 6 months or 5 months ka lang sacrifice to support. Pero pag na-build yan, pag naging leader yan, pag nabaliw sa pangarap yan, hindi mo mapipigilan yan. Yan ang kagandahan. Hindi ka long term na kailangan pasahuran sila, na kailangan to support sila. Hindi. Kasi leverage system tayo. Malinaw? Ano pa? Sir, magkano ba talaga puhunan, sir? Para kumuha ng full-timer. I-PE mo na lang upline mo. Para i-goal ka. Next, please. Kaya sino dito yung may full-timer? Congratulations kasi naintindihan mo yung system natin. Okay, next. Okay, next please. Next pa, Prof. Okay. Di ba yung 7 branches, yung 62,000 puhunan, kailangan ko lang mag-build dyan. At least, I think, 8 people. Kailangan mo lang makapag-build ng 8 people. Paano pag may full-timer ka? So may katulong ka, humataw. Shout out sa 82 participant, especially not sa live. Okay, next slide please. Ano pa? Okay, next. Okay, ang full-timer guys, hindi ko siya may specific, pero mas maganda, tingnan nyo lang yung sa screen. Basahin nyo lang sa screen. Okay? Nabasa nyo na ba? Okay. Ngayon, kung nabasa nyo na, tanungin nyo si coach mamaya or tawagan nyo kung magkano talaga kumuha ng tinatawag na full-timer. So pwede ka mag-start, I think, 6,000 per month. Napupunta sa bahay, sa tubig, kuryente, bill, training, pagkain. Doon siya napupunta. Okay? Okay, so right now, so ang tanong dito guys, ang tanong dito, kay gagawin mo kaya ang negosyo? Yun ang tanong. Sa mga first timer, gagawin mo ba talaga yung negosyo full time? Gagawin mo ba talaga yung negosyo ASAP? Or gagawin mo ba talaga yung negosyo ng seryoso? Yun kasi ang tanong. Since naintindihan mo na from the start na pinaliwanag ko sa'yo, bakit kailangan mong gawin? Since pinaliwanag ko na sa'yo, bakit kailangan mong seryosohin ang business? Ipapakita ko sa'yo, ipapaliwanag ko sa'yo, bakit? Yun ang tanong.
Marami ding nagsasabi, sir, hindi ako makapag-start mag-business. Sir, hindi ako makapag-start magnegosyo, sir. Ang problema daw ng iba, pera. Ang problema daw ng iba, pera. Sino dito nakaka-relate? Yung pag tinanong ka ng upline mo, kailan yung goal mo mag-start? Sir, gusto ko sana, sir, kaso nga lang wala akong pera, sir. Kaso nga lang marami akong bayarin sa Pilipinas, sir. Kaso nga lang, sir, marami akong pinaghandaan sa Pilipinas, sir. Sino nakarelate? Tama? Sino nakarelate doon? Alam mo ba, ang katotohanan, matagal mo na ang problema ang pera. Alam mo ba yon? Way back 5 years ago, ano ang pera, anong problema mo, Anilin? Fingan. Pera o hindi? Mag-like ka kung pera problema mo way back 5 years ago. I-comment mo kung ano talaga problema mo. Yung totoo. Pera o hindi? Pera. Matagal mo ng problema yan. So this 2025, kung ang rason mo pera para hindi mag-start magnegosyo, for the next 5 years, pag hindi ka mag-start mag-business, pera pa rin problema mo. Maniwala ka sa akin. Ano ang sasabihan? Para may magbago, kailangan gawa ka ng bago. Kaya hindi nagbabago kasi nga hindi ka gumawa ng bago. That's the truth. Ano pa, sabi ng iba, marami daw akong pinaghahandaan. Sir, marami akong pinaghahandaan, sir, kasi may anak ako, sir. Sir, kasi meron akong pinaglaanan ng pera, sir. Alam mo ba yun? Hanggat hindi ka magnegosyo na akala ng iba, ang pagnenegosyo ay gastos daw. It's not true. Ang pagbibusiness, yan ay matagal na pang solusyon para ang problema mong pera masolusyonan. Nagets? So matagal mo na talaga problema pera, hindi mo lang intindihin. Ang sabi ng iba, time. Sir, wala ka gustong time, sir. Busy ka sa abroad, sir. Yun na nga eh. Di ba ang rason mo, gusto mo makasama yung pamilya sa Pilipinas? Tama o tama? Di ba ang sabi mo, gusto mo makasama mo pa pamilya mo habang buhay pa sila? Tama o tama? Kaya ka andyan sa ibang bansa kasi nag-sacrifice ka to time para sa pamilya, para sa habang buhay na makasama sana ng pamilya mo. Yung time na makasama sana makabanding anak mo habang bata pa sila, habang buhay pa magulang mo, habang buhay pa yung lulo at lula mo. Kaya lang, nag-sacrifice ko yung time para kumita ng pera. Nung nandito ka naman sa Pilipinas, ang lagi mo namang rason, kaya ka mag-abroad kasi walang pera. Pero marami kang time. Kaya ang totoo, alin man piliin mo sa dalawa, time or money, you need to sacrifice ang isa. Tama. Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng time in financial freedom, kailangan mo magnegosyo. Yung may time in financial freedom. Sabi ng iba, risky. Pero meron pang naging successful na hindi sumubok? Meron bang yumaman na hindi naglakas ng loob? Meron bang nanalo sa loto na hindi tumataya? Lahat risky. Kung OFW ka, hindi ba risky? OFW, risky yan. Sino dito yung naniniwala? Di ba may kasabihan, ang kabilang buhay OFW nasa hukay. Pero since may pangarap ka, since alam mo sa sarili mo na anak at magulang mo, pamilya mo, ang dala-dala mo motivation at pangarap nila, kaya ka ng abroad. Pero wala kang pakialam kung ano ang buhay na nag-aantay sa'yo. Kung uuwi ka ba ang buhay o hindi. Risky? Risky yun. Tanong, gusto ba habang buhay magtrabaho? Tanong, gusto mo ba habang buhay ganyan ang problema mo? Pera, time, and takot. Gusto? Kung gusto mo pa habang buhay na ganyan, it's your choice. But nandito ako to remind you, hindi ako nahihimasok sa buhay mo yan. I am here to remind you na meron at merong mangyayari sa'yo. Nandito ako to remind you para i-remind ka na meron ka pang pag-asa, na meron ka pang magagawa. Dahil ang katotohanan, pag hindi ka nagnegosyo, pag pinanindigan mo talaga na nasa employment talaga na para magkaroon ka ng magandang buhay, well, ipaparealize ko sa'yo. 60 to 65, you're out. Pagka-retired mo, may pera ka? Meron. Sabihin na lang natin, ang retirement fee mo, 500,000, 1 million. Alam mo ba matanda ka na, nai-enjoy mo pa ba yun, Abraham? 60 ka na, yung 1 million mo, request ka sa asawa mo, Han, can I request to go to Boracay? Okay. Pagpunta mo ng Boracay, ang lagi mong hiling, tulog muna tayo, sakit aki tuhod.
Yung maglabing-labing na lang kayo, mag-i-enjoy, hindi nyo magawa kasi sakit inyo likod. Pwede ba kuhain mo yung pikasin, hilutin mo ako? Di ba? Pagka-retired, masaya, may pera. Okay, alam mo ba yung pera pagka-retired mo, magagastos mo pa yan. Pagka-retired, wala work, wala income, ang tanong, tuloy ang gastos? Tuloy. Kumakain ka, buhay ka eh. Nagbabayad ka ng bills, buhay ka eh. Tama. Ito mamatindi. Atin-atin lang to. Since matanda ka na, ang pera mo para na yan sa maintenance. Hindi mo alam yun? Talaga? Ngayon mo lang nalaman. So ngayon, bata ka pa lang, mag-isip-isip ka. So pag naubos yun, buhay ka pa 1 million, kaya mo ubusin ng 2 years. 1 year lang, kaya kong ubusin yun eh. Di ba? Paano kung may bisyo ka pa, naninigarilyo ka pa, tapos nagtutungit ka pa, nanunugal ka pa, tapos na. Pag naubos, di ba? Pag naubos, pwede ka pa makapag-work, hindi na. Yung salary tigil, yung expenses tuloy. Totoo. Kaya ngayon pa lang, ngayon mo to na-realize. Gets? Kaya nga, meron tayong tinatawag na first quarter ng life, second to third quarter. Mamaya dadaanan natin yan. What if pag nagnegosyo ka? Next slide please. Guys, alam mo ba pag nag-business ka, 65 to 65 years old, pag mamumuhunan ka pa rin, alam mo ba yon? Sabi natin, hindi ka nagnegosyo ngayon. Pinanindigan mo talaga, sir, ayoko magnegosyo, sir, saka na ako magnegosyo, sir, gusto ko ako magnegosyo, ako handa, ako pira. Sir, ako magnegosyo, ako pira, ako handle kasi ako pira. Maganda daw, ako mahandle, atin ni pira. 65, nagnegosyo ka. Matanda ka na nga ni. 50 years old ka na nga ni. 65 years old ka na nga ni. Alam mo yung tipong may puhunan ka milyon. Tapos haris-haris din puhunan mo, milyon ang puhunan mo. May bumili sa'yo 1,000 tapos hindi ka makakita kasi medyo pangit na paningin mo. Kuya, ano tong hawak ko? 1,000, 100. Oh. Ano sabihin ng customer mo? Yung hawak mong 100, yung hawak ko 1,000, kuya, yung kabila 1,000 yan. Yung kabila 100 yan. Ay, ang totoo, baliktad. O naloko ka ngayon. Tapos makalimutin ka na kasi matanda na nga ni. Diba? Mamumuhunan ka rin naman eh. Bakit hindi mo paggawin ngayon habang malakas, habang bata ka pa? Oh, patunayan mo talaga, sir, okay lang tumanda, may pera, tumanda magnegosyo. Pag yumaman, okay lang tumanda, mayaman. O sige, ganto. Mayaman ka na 70 years old, yumaman ka. Nag-start ka ng business 60 years old, yumaman ka 10 years. Ilang taon ka na noon? 70. Okay, ganto na. Okay sana kung lalaki pa. Kung babae, Jessa, Jassel, 70 years old, kunwari, kumikita ka ng 1 million per month, 70 years old, na-enjoy mo pa? Oo naman. Pwede mo ma-enjoy. Kaso, Jovelyn, hindi mo pwedeng sabihin na Boracay ako. Yung tipong magbe-beach ka, yung tipong maliligo ka sa dagat, mas pipiliin mo matulog kasi pagod ka sa biyahe. Masakit nga ni ang tuhod ko. Tulog na lang ako. Hindi mo rin na-enjoy. Nakuha mo? So broke pa rin. Yumaman ka nga, matanda pa rin. So konti na lang yung happiness. Kailangan mong mag-business. Next. Ano pa? Bakit kailangan mag-decide ngayon? Ipaparealize ko sa iyo ngayon. Kailangan mong mag-decide ngayon para later. Kasi pag nag-decide ka ngayon, pag nag-decision ka ngayon, pag ginawan mo ng action ngayon, pag tinrabaho mo ngayon, matututunan mo yung business asap at kikita ka ng mas maaga. Kasi pag next time, later, saka na lang, yung decision mo ganun din, yung gagawin mo ganun din. Saka mo na din matutunan. Saka ka pakikita. Di ba? Pag matanda ka na, saka ka pakikita, saka ka magnegosyo, saka ka pakikita. Alangan naman later. Tapos ngayon kikita. Walang ganun. Ako ha? So next. Ano pa? Decide now. Bakit ko to laging sinasabi na you need to decide? ASAP. Inuulit-ulit ko palagi to, guys. Inuulit-ulit ko to palagi. Bakit kailangan mong mag-decide ASAP? Hindi para sa akin.
kundi para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Hindi rin para sa upline mo na mag-decide ka. Hindi rin sa taong nag-invite sa'yo na mag-decide ka. Ngayon, sana maintindihan mo na meron at meron ka pang magagawa habang buhay ka, habang malakas ka pa. Kailan ka magde-decide? Kailan ka magsisimula mag-start? Kung kailan huli na ang lahat? Kailan mo sisimulan yung pangarap mo? Kailan mo tatrabuhain yung pangarap mo? Tama? Kung kailan huli na ang lahat. Guys, di ba nga may kasabihan, di ba? Life is a short. Hindi mo pwedeng sabihin pag edad mo ng 60 to 65, Lord, ibalik mo ko ng 20s, ibalik mo ko ng 30. Walang ganun. So, naiintindihan niyo po ba yon? I-comment mo ngayon kung naintindihan mo yung sinabi ko. Decide. You need to decide right now. Tapos na ba? So, Prof. Leo, pwede pa-stop ang pa-stop ng slide. Okay. So, ulitin ko. You need to decide. Again, kailan ka magde-decide? Kasi ako, kung tatanungin mo ako bakit ako nag-decide, kung tatanungin mo kami bakit tinatrabaho namin to, na kahit yung mga full-timer, bata pa yung mga yan, 19 years old, 18 years old, bakit nagtrabaho sila ng sagad? Bakit nagseryoso sila ng sagad? Na kahit bata pa lang sila. Nagets? Kaya ngayon pa lang kung maintindihan mo bakit kailangan mo tong gagawin, kasi baka hindi mo pa alam na meron tayong tinatawag na first quarter ng life. Ang first quarter ng life, pag edad mo daw ng 20 to 21, 16 to 21, kailangan mag-enjoy ka ng pagkabata at pagkadalaga. Pag natapos ka ng 21 years old to 30, yun yung first quarter ng life mo. Kailangan mag-work until you retire. Kailangan mo daw trabahin yung pangarap mo. Pag edad mo ng 21, para pag edad mo ng 25, 30, nag-e-enjoy ka na ng pangarap mo. First quarter pa lang yun. Sino nakakaalam ng laro ng basketball? Di ba malalaman mo ang tunay na winner doon sa last quarter. Sa first quarter, pwede kang patira-tirahin. Pero sa second quarter, grabe yung bantayan yan. Kaya sa lahat ng mga edad ng 40 to 50s, guys, second quarter na. Kailan mo decide na trabahoin yung pangarap mo pag huli na ang lahat? Kailan mo trabahoin yung pangarap mo? Kung kailan medyo habang bumababa at umuupos na ang kandila. Tandaan mo to palagi, kapatid, na habang tumatanda ka ng tumatanda, na yung magulang at lola at lolo mo tumatanda sila ng tumatanda. Yan ang rason kung bakit kailangan mo mag-grind. Yan ang rason kung bakit tatrabahoin yung pangarap mo. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mong mangarap. Yan ang dahilan kung bakit patunayan mo sa sarili mo na hindi ka habang buhay abroad.